Ang ating pong topic for today is living in a sinful, tama Pastor, sinful, ah, okay, world. Okay, so ibibigay ko na po kay Pastor William ang ating time. Yan. At kung may mga Bible po kayo at notes, pwede po kayo notes para po meron po kayong pwedeng balikan. At meron din pong pinasa na PowerPoint si Pastor William sa akin. If ever gusto niyo pong balikan ang magiging topic natin for today, i-PM nyo lang po ako at isi-send ko sa inyo. Naka-ano siya, naka-PowerPoint form at ma-open naman po yan in any kind of Android. So, welcome po kayo. Just PM me po. Yan. God bless po. Ito po, Pastor, sa'yo na po. Magandang hapon po, magandang gabi po sa inyo. Naririnig niyo po ako? Opo. Kamusta po Opo, kayo? Pastor. Kamusta Bless mga po. kapatid? Amen. Kamusta mga kalangit? Hindi na daw kapatid Mabuti ngayon. pa. Hi, Sisel. Hindi daw kapatid ngayon ang tawagan eh. Mga kalangit, mga Kalangit na. makakasama sa langit. Mga kalangit. O nga no. Pwede yan, Oo. Pastor. Mga Mga kalangit, kamusta kalangit. kayo? Hello po. Dumadaan lang tayo Praise dito sa God. mundong ito, di ba? Kaya Amen. ang tutok natin ay sa langit. Hindi natin alam kung ano yung plano pa ni Lord sa buhay natin. Pero habang nandito tayo sa lupa, focus lang, focus lang. Merong inihandang langit si Lord sa atin. Ano man yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Hayaan natin na Amen. malaki man yung ating pinagdadaanan sa buhay, pero pinakamalaki ang Diyos na tutulong sa atin. Amen? Praise God. Ah, sa araw pong ito, atin pong tatalakayin ang ano bang uri ng buhay ang nais ng Diyos na ipamuhay natin dito sa magulo, madilim, makobid na sanlibutan. Mukhang Pilipinas na lang naiiwan sa COVID ah. Mukhang tayo na lang ang may COVID. Lahat yata ng bansa bukas na bukas na. Ewan Oo ko nga nga po. ba. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa ating bansa. Laging kulelat. Amen. Okay. Kaya iboto nyo si Bongbong Marcos sa next year. Biro lang Mukhang po. may... Nagbibiro lang po ako. Biro Nagbibiro. lang daw po yun, guys. Huwag kayo Pinapatawa ko lang kayo. Okay po. Amen. Katulad po ng sabi ng ating host, available po yung PowerPoint kung nais nyong sundan ako habang ako yung nagsasalita. Kung meron kayong extra gadget o ano ba diyang pwede nyong gamitin, meron po tayong PowerPoint. Okay. Amen. Living in a sinful world. Mamaya-maya siguro susuplayan natin yan ng salita like holy living in a Christian world, in a sinful world. Pwede natin sabihin din na pure living in a sinful world. Pwede rin natin sabihin Christ-like living in a sinful world. Tayong mga mananampalataya, tayong mga alagad ni Kristo, tayong mga disipulo ng Panginoong Hesukristo, nais niya na tayo'y kakaiba sa mundo. Masyado ng Amen. madilim, masyado ng makasalanan, nag-abroad lang yung asawa, nangapit bahay na si Mister. Ouch. Ewan ko. Ewan ko kay Tulpo. Ewan ko kay Tulpo. Dami-daming problemang nasasangkot si Tulpo ngayon sa mga problema sa pamilya. No? Okay. So, ano ba yung gusto ng Panginoong uri ng buhay na meron tayo habang nandito tayo sa mundong makasalanan?
Nais kong basahin para sa inyo ang Hebrews chapter 12, verse 14. Hebrews 12:14. Nasa second page natin yan sa PowerPoint. Make every Amen. effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Yan. How do we live in a sinful world? Doon pa lang sa unang talata natin, sa Hebrews chapter 12, verse 14, ano sabi? Make every effort to live in peace with everyone Amen. and to be holy. Without holiness, for without holiness, no one will see the Lord. Binati ko kayo mga kalangit, pero kung hindi daw tayo namumuhay na may kabanalan, hindi daw natin makikita si Lord. No? So, walang kabuluhan yung tawagan nating mga makalangit, mga kalangit, mga kapatid, mga kalangit. Bilang isang disipulo ng Panginoong Hesukristo, meron tayong inner light. Ewan ko kung natandaan nyo, one of our messages, para tayong araw, sinag ng araw. No? Bilang mga Kristiyano, we have this inner light that radiates sa mukha natin, sa appearance natin. No? Ibang-iba tayo. Ngayon, yung kapayapaan meron tayo, yung kagalakang meron tayo, hindi nakadepende sa circumstance. Hindi nakadepende sa sitwasyon. Marami namang problema ngayon sa kanilang health. Marami namang problema ngayon sa COVID. Pero hindi bilang mga Kristiyano, hindi tayo apektado dyan. Nabakunahan tayo o hindi, meron tayong kapayapaan. Meron tayong liwanag dito sa ating puso mula sa Panginoong Hesukristo. Kung masaya man tayo ngayon, lagi tayong masaya anuman yung ating circumstance. Hindi tayo apektado ng anumang nangyayari sa paligid dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng liwanag, ng kagalakan, ng kapayapaan sa ating buhay. Bilang tagasunod ni Kristo, we have this power of attraction. Meron ba kayong power of attraction? Ano ba yung powers nyo, guys? Meron daw tayong power of attraction. Ano ba ibig sabihin ng power of attraction? Drawing others into the presence of God. Tayo yung naghahatid sa presensya ng Diyos ng mga tao na naghahanap ng kagalakan, ng kapayapaan, no? Ng katahimikan, Amen. no? At the same time, tayong mga Kristiyano, exposed din tayo sa kasalanan. Exposed din tayo sa wickedness. Di ba? Holiness Amen. is a contrast to wickedness. Siyempre, nandito tayo sa makasalanang mundo. Meron ako nakitang video. Ewan ko, wala na yatang bawal sa Facebook ngayon. Meron isang video na isang babae ay nagpapagamit sa aso. Nakita niyo yon? Ibang klase na ang karumihan, ang kasalanan dito sa mundo. No? Hindi na siya ang tawag dito, hindi na siya nasiyahan na ang pakikipagtalik ay sa babae at sa lalaki, sa asawa. Pero yung video na yon, aso na yung kanyang katalik. Kahit lang sa pagbigkas ko ng mga nangyayari, parang ang pangit na, no? Ito na yung nangyayari sa mundo natin. So, exposed tayo sa sinfulness ng sanlibutan. Tayo bilang mga Kristiyano, we reveal the ugliness of the darkness. No? Tayo mga Kristiyano, tayo yung nagre-reveal ng kapangitan, ng kadiliman, ng karumihan, ng kasalanan ng mundo. Ito ngayon yung bumabaha ngayon ng
ng karumihan, kasalanan dito sa ating mundong kinalalagyan. Ang sinasabi po ng Biblia, malinaw po ang Biblia sa sinasabi niya na tayo bilang mga Kristiyano, ang standard natin ay pagiging banal. Ang kabanalan ay mula sa Diyos. Ang kabanalan ay isang proseso. Dahil kung hindi daw tayo makikitang nagpapakabanal o binabanal ng Diyos dito sa lupa, we will never see the Lord. Yung binasa po natin sa Hebrews 12:14, sabi sa New King James Version, no one will see the Lord. Without holiness, no one will see the Lord. At we also fail to see na itong mabuting balita ay yung balita na mahal tayo ng Diyos, namatay si Jesus sa para sa ating mga kasalanan. By the way, para dun sa mga Cebuano speaking friends natin, nung ako'y nasa Bible school sa Zamboanga City, tama lang para sa mga Cebuano speaking na sabihin si Jesus ay nagpakamatay para sa atin. Okay lang yon kung Cebuano ka. Pero sa ating mga Tagalog speakers, pag sinabing nagpakamatay, nag-suicide, di ba? Pero ano man yung ating lingwahe, ito yung ating inihahayag sa ating kapwa na maaring magbago ng buhay ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, kung tanggapin natin ang kanyang pag-ibig sa ating buhay, kung tanggapin natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo'y lilinisin niya, babaguhin niya. Gusto kong gamitin yung salitang papakialaman niya. Hayaan niyong pakialaman ni Jesus ang inyong buhay. Hayaan niyong pakialaman ng Diyos ang inyong buhay. Many Christians, even Spirit-filled Christians, believe that holiness is not necessary. Sabi niya, hindi na kailangan yan. Tama po ba yon? True or false? Ang laman po, para sa kanila, kontento na sila na they are sinners saved by grace. Pero hindi sila nagpapabago ng buhay sa pamagitan ng biyayang ito. Sabi nila, sinners saved by grace ako. Di ba may mga bumper stickers ngayon? Ano yung popular bumper stickers ngayon sa ibang lugar? Sabi nila, Christians are not perfect, just forgiven. Christians are not perfect, just forgiven. Ito yung konsepto ng hindi na nila binibigyang halaga yung pagiging banal sa ating buhay. No? Akala nila sila, oo, totoo, we were saved by grace. Oo, totoo, we're not perfect. Pinatawad lang tayo sa ating mga kasalanan. Pero, hindi matatapos doon ang buhay Kristiyano. Pinatawad tayo sa kasalanan at nabubuhay tayo ngayon na pinababanal ng Panginoon unti-unti. Yung iba, nag-struggle sila. Ang kabanalan ay mula sa Diyos. Hilingin natin ang kabanalan ng Diyos. Lord, mangusap ka sa akin. Lord, tulungan mo ko. Lord, sinusurrender ko na sa iyo yung mga kasalanan ko. Pakabanalin mo ako. Because of this understanding of salvation, napakaraming mga manampalataya na hindi nila nakikita yung necessity ng holiness sa buhay natin. Nilinis na kayo ng Panginoon. Ewan ko kung anong ginamit niya, tide. No? Nagpaputi na kayo ng damit. Pinaputi nyo na yung damit. Di ba nais nyo yung puting damit, manatiling maputi? Di ba? Ay, Amen. nadumihan. Ay, nalagyan ng mancha. Lalaban nyo na naman.
papuputiin niyo na naman. Ganyan din po ang Kristiyano. Nandito na sa buhay natin ng Panginoon, hayaan natin ng Panginoon ang maglilinis sa atin. Kaya nga tayo nagbabasa, nag-aaral ng Biblia. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang naglilinis sa atin. Kasi gusto ng Panginoon, yung katwiran niya, patuloy na dumadaloy sa buhay natin. Tayo'y matuwid, tayo'y mabait, tayo'y malinis, hindi naghahari ang kasalanan sa ating buhay. Now, pag-usapan natin yung puso natin. Let's talk about our heart condition. Siyempre, may emosyon tayo. Our emotions are deep and abiding nature that determine the direction of our lives. Kung ano man yung direksyon ng ating buhay, yun kasi yung laman ng puso natin. Ano yung lagi natin sinasabi? Kung ano yung bugso ng iyong bibig, yun ang laman ng iyong puso, right? Ibig Yes. sabihin, ano man yung direksyon ng ating buhay, balikan natin yung puso. Ano ba nangyayari sa puso? Through our affections, we show who and what we love. Sino bang mahal mo ngayon? Sabi nila, yung pagmamahal sa pera ay ugat. Love of money is the root of all evil. Tama? Sino yung mahal natin ngayon? Baka yung cellphone nyo na lang ang mahal nyo. Mabuti pa yung nagseselos yung Bible. Sabi, mabuti pa yung cellphone. Pag nagising yung may-ari, titignan agad kung may message. Sabi nung Bible, nagrereklamo na yung Bible, nagseselos sa cellphone. Mabuti pa yung cellphone. Pag nagising yung may-ari ng cellphone, titignan niya kaagad kung may message. Pero si Bible, naalikabukan na. Hindi tinitingnan ng may-ari kung may message ba si God para sa kanya. Sino yung mahal natin? Kung sino yung mahal natin, kung sino yung unang-unang mahal natin, doon iikot yung ating buhay. Mahal nyo ba si God? Mahal nyo ba ang Amen. Panginoon? Amen. Iikot sa Panginoon ang buhay natin kung si Lord ang mahal natin. So the journey into holiness is a journey of our affections. No? We learn to love as God loves and to desire what is holy. Ang kalooban ng Panginoon ay maging banal tayo. Inuutusan niya tayong maging banal. Yung kabanalan, hindi yung pinapakita mo may dala kang Bible at ikaw ay hindi naninigarilyo, ikaw ay malinis, nakasuklay, kung ano-ano pa. Hindi po ganun yung kabanalan. Ang kabanalan ay kalinisan, no? Buhay na walang kasalanan dahil pinagagabay natin ang ating buhay sa Panginoon. Mahal na mahal natin si Lord. Si Lord, winawaksin niya. Hate na hate niya ang kasalanan natin. Kung ano yung mahal ni Lord, mahal na rin natin. Gusto ng Panginoon na tayo maging banal, malayo sa kasalanan. Yun ang ating magiging buhay dahil nakasentro si Lord sa buhay natin. Holiness is simply separation to God. Separation unto God, no? Hiniwalay tayo sa kadiliman, sa kasalanan. Ngayon ay bumubuntot na tayo kay God. It involves walking with God. Holiness involves allowing God total access to all areas of our lives. No, yung may access si Lord sa buhay natin. It is holiness is a daily surrender to the Holy Spirit. Nang sa gayon, yung attitudes natin, yung behaviors natin, yung responses natin, yung reactions natin sa mga sitwasyon, line up with the living Word of God. Lagi, ano ba yung sabi ng Panginoon? Manatili kayo sa akin, manatili nawa ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Kasi ayaw niya na tayo ay nagkakasala. Para ano pang Amen. tawagin tayong Kristiyano kung ang buhay natin ay nasa kasalanan pa rin. Di ba sa isang bahay, mayroong mga kanya-kanyang kwarto, no? Pag pumasok si Lord sa bedroom natin,
Masisiyahan ba siya? Baka bigla niyang tignan yung ilalim ng kama natin. Baka napakarumi, baka ang dami-dami doon mga dirty magazines. No? Pag pumasok siya sa CR natin, ano kaya yung makikita niya doon? Pwede ba siyang pumasok doon? Baka may mga maduduming bagay din doon na ayaw ni Lord. No? Ano kaya makikita niya sa basurahan nung CR? Binata tong disipulo ko bakit ang daming kondom dito sa basurahan? Anong ginagawa niya rito? Diretsahan na tayo ngayon. Bawat bahagi ba ng buhay natin malinis sa kanyang harapan? Punta tayo sa TV room natin. Meron pa tayo mga, ano yung tawag niyo doon? Mga theater room sa inyong mga tahanan. Baka pag inisa-isa ni Lord yung nagdi-DVD pa rin ba kayo ngayon? Baka pag inisa-isa ni Lord yung napanood mong movie sa Netflix, kung ano-ano yon. Baka hindi matutuwa si Lord. Baka hindi niya kayang umupo kasama ka nanonood ng movies na pinapanood mo. Pag pumunta siya sa dining room ng buhay mo, magiging masaya kaya siya? Pagbukas niya ng ref, kung ano-anong nating nakita niya doon, may red horse, may blue horse, may green horse. Ay, ganun na pala, Pastor, bago. Binago na. Hindi ko kasi alam yung iba Emperador ba yung iba? MP? Dinig ko lang red lang talaga Red lang talaga. Opo. Ibig sabihin, bawat bahagi, sulok ng ating buhay, maisasama ba natin siya? Maluluwalhati ba siya sa laman ng bawat sulok ng ating buhay? Pagdating niya sa kusina ng buhay natin, ano kaya makikita niya ron? No? Ibig sabihin, buong-buo ba, no? Wala ka bang tinatago o wala ka bang bagay na hindi mo kayang isurrender kay Lord? Yun ang ibig sabihin ng kalinisan. Pure life, Christ-like living, holy living in a sinful world. Kaya ba nating mabuhay ng ganon? O tayo yung nai-influensyahan ng mundo sa ating pamumuhay? Tayo dapat yung influencer, di ba? Tayo dapat ang nakaka-influence sa mga tao sa ating paligid na namumuhay sa kasalanan. Dapat makita nila yung liwanag sa atin at yung kabanalan sa atin, yung kabanalan ng Panginoon. Excuse me. Holiness involves purity in our thoughts, words, and deeds. Di ba sinasabi yan sa paratang makabayan natin? Ano yung paratang makabayan? Sa salita, sa isip, sa salita, at sa gawa. So, yun daw ang ibig sabihin ng kabanalan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nako, napakaraming ayaw kay Duterte noon. Dahil ang dami niyang puto seko, puto kutsinta. No? Kahit daw, kung umpisahan natin sa pag-iisip, no? Dito dumadaan lahat Kung ano yung naiisip mo, doon lumalabas sa iyong bibig. Kung ano yung naiisip mo, yun na yung ginagawa mo. Sabi nga ng Panginoon, nagkakasala ka na kung sa tingin mo pa lang, nagkakasala ka na sa tingin mo pa lang sa isang babae kung ikaw ay lalaki. Di ba? Nabasa niyo na ba sa Bible yon? So pag-usapan natin yung ating iniisip. Before we speak, we think, right? Amen. Before we speak, sasabihin natin, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Yung iba, makasakit lang ng tao kung ano nang sasabihin, di po ba? No? So, makita po natin na diyan po iikot
yung tanong sa buhay natin. Tayo ay Kristiyano sa masamang mundo, nabubuhay sa masamang mundo. Ang tanong, tayo ba'y nananatiling mananampalataya? Sabihin nila, yung tinatawag nating road rage. Ano yung road rage? Yung mainit ang ulo ng mga driver, di ba? Yeah. Ako nga, Easy lang ano. minsan nga ako, naninigaw pa ako ng driver ng jeep. Papaano, imbis na maluwang yung sakayan, magbababa ng sakay niya sa gitna ng daan, hindi man lang pupunta sa gilid. Minsan, pag hindi ko dala yung pito ko, pinipituhan ko silang ganyan. Mapagkakamalan naman, nakamotor ako, mapagkakamalan naman akong pulis kasi malaki tiyan ko. Ganun ba yun, Pastor? Minsan, galit ako. Ano ba yan? Magulo sa daan. Iinit ang ulo mo. Di ba? Ano ngayon na nangyayari sa daan? Nagkakapatayan na, nagkakasuntukan na dahil sa init ng ulo. No? Are we kind? Yun bang pakikipag-away natin, is it necessary? Is it inspiring? Is it helpful? Yung iba sabihin nila, hubarin ko muna sandali ang aking pagkakristyano, makasuntok nga muna at ako'y asar na asar na. No? So, mahirap mabuhay ng malinis. Mahirap mabuhay ng banal, ng pure life sa napakamasamang mundo. Holiness is having a pure heart. Yung saan ba makukuha yung pure heart? Makukuha yun as we meditate on the Word of God. Ano ibig sabihin ng meditate? Ang meditate, katulad yan ng pagnguya ng kambing sa kanyang kinakaing mga damo. Nakita niyo na yung kambing tsaka baka? Kagat ng mga damo maghapon. Maya-maya uupo na siya, hihiga na siya. Uupo siya sa gilid. Anong nakita niyo? Nguya ng gano'n. Di ba, pinapagalitan tayo nung estudyante tayo? Stop chewing gum, sasabihin ng teacher natin, para kayong kambing. Di ba yung sinasabi ng mga teacher natin? Throw your chewing gum. Para daw tayong kambing. Alam niyo yung kambing tsaka baka, pati kalabaw. Nakaupo na yan sila, ngunguya pa sila ng nguya. Alam niyo ginagawa niya? Pagkain sila ng kain, kagat sila ng kagat ng, ng damo, lalagay lang nila yan dito. Pag nakaupo na sila, ididighay nila yan konti-konti. At ngunguyain pa nila, lalasapin nila yung sarap ng damo. Yan. Mga kambing lang at baka ang nagdadamo ha. Sino nagdadamo sa inyo? No? Ididighay nila yan, ilalabas nila uli, ilalagay sa bibig at ngunguyain ng ngunguyain. Lalasapin ang sarap ng damo. Yun ang ibig sabihin ng meditate. Meditation. Magbasa ka ng 1 o 2 talata sa umaga at maghapon, nguyain mo yan ng nguyain. Lasapin mo yung sarap ng salita ng Diyos. Kahit 1 or 2 verses lang every day. At maghapon nyo yung nguyain, lasapin nyo. Ano ba yung tinuturo sa akin ng Panginoon? Ano ba yung pinagbabawal ng Panginoon sa akin? Ano ba yung ayaw niyang gawin ko? Ano ba yung iniuutos niya sa talatang ito? Nguyain yun ng nguyain, yung 1 o 2 talata. Hindi na kinakailangan chapter by chapter pa. Busy tayo palagi eh. Sa cellphone nyo lang, napaka-busy nyo na eh. Kahit 1 o 2 talata lang, yun ang maghapon yung nguyain. Lasapin nyo yung sarap ng salita ng Panginoon and you will be living a pure life. Dahil maghapon, ang inunguya nyo, salita ng Panginoon. Amen? Amen. Yun ang ibig sabihin ng meditate on the Word of God so that you will live a pure heart. Speaking of God's words of faith into all situations. Holiness is speaking God's word of faith into all situations. Meron akong isang inaanak. Maraming putok o tsinta yung kanyang nanay. Alam niyo naman yung mga kapampangan. Sino ba ang kapampangan dito? Tinatawag niya yung kanyang anak. Hoy! Halika! Animal ka. Kung ano-ano mga pinagsasabi, tinawag niya pang animal yung kanyang anak. Sabi ko, inaanak ko yan. Ba't tinawag mong animal? No? Holiness is
what you do, what you say. Do you speak life? Halimbawa may kaaway ka, do you speak life to him or to her? I No? can. Yes. I declare I am blessed. I declare I am talented. I declare that all things coming my way are working together for my good. Ganyan ba kayo magsalita? Puro positibo, puro mula sa salita ng Panginoon. Ako'y pinagpala ng Panginoon. I am a winner. I am blessed. I will not give up. I am more than a conqueror. I have favor with God and with man. God will be glorified in my life. I am strong. I am healed. Bakit nagkaka-COVID ang mga tao? Nilalagnat lang, COVID na. Huwag kayong matakot sa COVID. Huwag niyo ipakita kay COVID na takot kayo sa kanya. Nasa krus pa lang ng Kalbaryo si Jesus nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Pati ang kagalingan ng ating physical na pangatawan ay pinagkaloob niya. I am whole. I am healed. Yes, I can triumph over situations in life. Yun ba yung naririnig sa atin bilang mga Kristiyano? Ganun daw po yung holiness. Kristiyano ka nga, tinanong ka, o kumusta ka na? Eto, ganun pa rin, tulad kahapon. Kristiyano ba yon? Ano bang dapat sagot doon? Eto, mas okay kaysa kahapon. Dahil may Kristo ka, may Panginoon ka. Di po ba? That's holiness. Ano yung lumalabas sa bibig mo? Ano yung naiisip mo? Ano yung ginagawa mo? Holiness is putting God first and obeying Him. Siya ba yung una sa buhay mo? Sinusunod mo ba ang mga kalooban ng Panginoon? Even when we do not feel like doing it? Do you obey God? Do you put God first even when you don't feel like it? Medyo mabibigat na katanungan po yung iniiwan natin sa bawat isa. Holy imitating God. Doon po sa aking PowerPoint, meron po akong 3 picture dyan ng isang ama at sinasabayan siya ng mga anak niya na pareho sila ng suot, pareho sila ng ginagawa. Ini-imitate nila yung tatay niya. Yun po yung 3 picture sa PowerPoint. Yung isa, nagdadala ng wheelbarrow. Yung anak niyang maliit, meron ding wheelbarrow na maliit. Yung isa, nagkakarpentero yung tatay. Nakasombrero din ng pang-arkitekto yung anak na maliit. Meron din siyang martilyong maliit. Sino bang ama natin? Sino bang tatay natin? Do we imitate God? Holiness is imitating God. Di ba sinasabi natin sa mga bata, ano nga yung advertisement na yon? Wag ingatan niyo yung inyong pagkilos, ingatan niyo yung inyong buhay dahil pinagmamasdan kayo ng bata. Kung mali yung ginagawa niyo, akala ng bata, tama yon. Kasi ginagaya nila lahat ng ginagawa natin. So ganun din, when we live in a sinful world, we live a life holy. And holiness means imitating God. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. Let me read that to you. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Ibig sabihin, inuutusan tayo ng Diyos na maging banal o magpakabanal. Banal siya, tatay natin siya, yung anak dapat banal din. At tinawag tayong maging banal. Kaya sabi niya, sa lahat ng inyong ginagawa, sa 1 Peter 1:15 to 16, sa lahat ng inyong ginagawa, pakasiguruhin niyong kayo'y may kabanalan. As we obey God's command, our fellowship with Him is strengthened, right? Kapag sinusunod natin ang gusto ng Lord, yung kalooban niya, ang ganda ng fellowship natin kay Lord. Lalong lumalakas, tumitibay, resulting to a deeper walk with Him.
At kailangan din nating we need to rely on Him daily, no? Daily basis, no? Inaasa natin maging yung kakainin natin. Anong sabi ng Panginoon? Hinihingi ko po sa iyo, Panginoon, ng aking ano yung sabi, paano tayo tinuruan ng Panginoong magdasal, manalangin? Give us this day our daily bread. Gusto ng Panginoon, umaasa tayo sa Kanya araw-araw. Yung iniisip natin, yung laman ng puso natin, yung sinasabi natin, yung ating pagkilos, may kabanalan. Nagre-rely tayo sa Panginoon daily. Kung iniaasa natin yung ating pagkain araw-araw kay Lord, iasa din natin yung ating ugali, yung ating kabanalan kay Lord. Sinabi ba ni Lord na tinuruan niya ba tayong Lord, give us this day our monthly bread. Give us this day our monthly food. Ibig sabihin, next month ka na naman magpe-pray noon. Lugi naman si Lord. Isang buwan, mahal mo si Lord, isang buwan ka lang mag-pray, isang beses lang sa Once isang a buwan. month. Oo. Kaya gusto niya Okay. daily. We rely on Him daily. Kung yung nire-rely natin, inaasa natin sa Panginoon yung ating pang-araw-araw na pagkain, yung holiness natin, ihingi natin ng kalakasan mula kay Lord na tayo maging banal araw-araw. Iasa natin kay Lord ang lahat ng bagay sa buhay natin. Lord, I'm living in a sinful world. Ang dami kong kaaway, ang daming umaaway sa akin, ang daming mangungutang na ang bait-bait nung nangutang, nung magbabayad na pag na, pag magkakasalubong kami sa daan, lilihis na ng landas. Pero nung humingi ng tulong sa akin, may paiyak-iyak pa. Maawa ka na sa inaanak mo. Kailangan ka talaga namin ng tulong. Pero nung oras na magbabayad, hindi mo makita. Binlock ka na sa Facebook. Nagpalit na rin ng cellphone number. Ouch. Yan ang mundo eh. Makasalanan yung mundo. Hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng sabihin na papautangin ko this year. New Year's resolution ko ang papautangin ko this year mga Kristiyano na lang. Hindi na mga hindi mananampalataya. Pwede ba 'yun? Kapitbahay mo hindi mananampalataya. Biyenan mo hindi mananampalataya. Pwede bang hindi mo pautangin yung biyenan mo? Patay. Pero anong sabi ng Panginoon? Rely on Him daily. Kahit yung ating buhay, iaasa natin kay Lord. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ano yung binigay natin kay Jesus? Yung kasalanan natin. Siya yung naging makasalanan para sa atin. Kaya siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Ano yung binigay ni Jesus sa atin? In return, binigyan niya tayo ng katwiran, righteousness. Di ba? We gave Him our sin. Siya yung naging makasalanan. Siya yung napako sa krus. Ano yung binigay niya sa atin? Righteousness. Righteousness niya, holiness niya, ang binigay niya sa atin. Pag binigay mo na yung kasalanan mo kay Lord, anong maiwan sa'yo? Wala na kasalanan, malinis ka na. Dahil Amen. kalinisan ang pinagkaloob ni Jesus sa atin. Kinakailangan, Amen. hanggang sa dumating siya, hanggang sa makremate ka, malinis ka sa harapan ng Panginoon. Di ba? Amen. Nais ng Panginoon, mabuhay tayo kung paano binigyan niya tayo ng katwiran. Gusto niyang magpatuloy tayong mabuhay sa harapan niya na matuwid. Sa harapan ng tao na matuwid. Ano pang sabihin nila, ay sobrang nagpapakabadal-banalan lang yan. Hindi po, kahit anong sabihin nila, ang importante yung sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ba'y nabubuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos? Kahit napakarumi, kahit napakagulo ng mundo, kahit sobra ang kasalanan sa mundo ngayon, kailangan nating mamuhay ng malinis sa harapan niya. As a result of our position in Christ, ngayon meron na tayong righteousness of God sa buhay natin.
We are enabled to walk in holiness through the grace of God by the power of the Holy Spirit who lives and dwells in us. Hayaan nyo na lagi kayong pinupuspos ng banal na spirito sa iyong buhay. Hayaan nyo para kayong pitsel, kahit galing pa sa kanal yung tubig ng pitsel, pero hayaan nyo na tumutulo ang tubig ng banal na spirito, pinupuspos kayo ng banal na spirito. Bandang huli niyan, kahit tubig kanal pa yan, pero pag nag-overflow ang tubig ng Panginoon, ito'y magiging malinis. Hayaan nyo na ang banal na spirito ang gumagabay, ang biyaya ng Diyos, ang paglakad natin sa Panginoon ay may kabanalan, may kalinisan. Di ba? Ano nangyayari sa mga pamilya ngayon? Imbis na datnan sila ng asawa nila galing sa abroad na masaya, merong savings, masaya ang pamilya, malinis ang bahay, ano nangyayari? Hindi sila nanatiling malinis. Yung tatay nila nagkapit bahay, nangapit bahay. Madumi ang paligid, hindi na nag-aral. Yung isa, drug addict na. Di po ba? Ganun din kay Lord. Iniwan muna tayo ni Lord sandali, piniprepare niya yung bahay natin sa langit, pero iniwan niya ang Holy Spirit para manatili tayong malakas laban sa kasalanan. Amen. Meron akong 3 P na i-share sa inyo. Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, God saved us from the penalty of sin. So the first P, penalty of sin. Yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino nagbayad? Si Jesus ang nagbayad. Siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa Bisaya pa, siya yung nagpakamatay. Pero wag mo sabihin sa Tagalog yun. Baka sabihin, nag-suicide si Lord. God paid the penalty. We were saved from the penalty of sin dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero ngayon, nasa sanlibutan pa tayo. God will save us. God can save us. God will save us from the power of sin. Makapangyarihan ng kasalanan, pero meron tayong Holy Spirit para malabanan natin, para magtagumpay tayo sa kasalanan. Huwag kayo mabubuhay bilang Kristiyanong talunan. Meron tayong Holy Spirit. Makapangyarihan ng kasalanan. We live in a sinful world, but we have the Holy Spirit to strengthen us. We have the Word of God to strengthen us, and we can live above the power of sin. Nandito pa tayo sa mundo eh. Ang kinakalaban ngayon, iniingatan tayo ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. The third P is sa future. Yung penalty is past, power is present. Yung future, presence. Pagdating ng panahon, nasa Panginoon na tayo, wala nang presensya ang kasalanan. Liligtas niya tayo sa presensya ng kasalanan. Pagdating natin kay Lord, wala nang kasalanan doon. Hindi na siya kinakailangang mamatay pa sa krus ng Kalbaryo dahil pagkasama na natin siya, burado na ang kasalanan. Wala nang kasalanan. Pero ngayong, habang nandito tayo sa lupa, sa sinful world na ito na ating kinagagalawan, kinakailangan natin si Jesus, kailangan natin ng salita niya, kailangan natin ng banal na spirito para tayo'y magtagumpay sa power of sin. Amen. And that's how we must live in a sinful world. Wag na wag kang mabubuhay ng talunan. Apak-apakan mo si Satanas, apak-apakan mo ang kasalanan. Mas makapangyarihan tayo. Ang banal na spirito ang gagabay sa iyo. Sabi niya, hanggang sa dulo ng mundo, nandyan ako, I will be with you till the end of the age. Yan po ang sabi ng Holy Spirit. Amen. So, hindi po mahirap mabuhay in a sinful world. We just need the Bible. We just need the Holy Spirit. We just need to imitate God the Father sa buhay natin. At malalampasan natin. Pagpalain po tayong lahat, mga kalangit. God bless you po. In Jesus' name, Amen.
Amen. Praise God.